Naku guys, eto na nga. Nagharap na nga itong ating Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa White House. Naku, kahapon kasi meron hong nagko-comment sa atin na mga didiles na inisnab daw si Pangulong BBM ni US President Donald Trump sa Amerika. Kasi nga ho, ang unang sumalubong ho sa ating Pangulo kahapon ay ang US Defense Secretary ng Amerika. Yun po ang sumalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. So may marami pong pinuntahan ng ating Pangulo. So akala ho ng mga DDS ay hindi na ho magkikita o inisnab na ho si PBBM ni US President Donald Trump. Yan ang pinapalabas ng mga DDS kahapon. Fake news talaga no? Tingin ko talagang naiingit sila ngayon sa ating Pangulo kasi siyempre tatay nila hindi man lang nakaranas ng ganyan. Di ba? Only si PBBM lang ang pinatawag dyan sa White House. At mga kababayan, sa buong ASEAN, siya lang ang leader. Nakauna-unahang pinatawag ni US President Donald Trump dyan sa White House. Oh. Diba? Oh, ito, pakinggan at panoorin muna natin ito ang pagdating ng ating Pangulo. Ayan, panoorin niyo yan. Ganyan ho, sinalubong ho ni US President Donald Trump ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? O, ayan o. Kita nyo yan? O, gumagalaw yan ha. Hindi fake news yan. Yan. Baka may sabihin nyo, fake news yan, no? Kita nyo naman, gumagalaw, di ba? Hindi ho EI video yan. Baka may sabihin nyo ng mga DDs, EI video yan. Di ba? O, ito ho, mga kababayan. May huling habilin po, no? Si US President kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o habilin, no, ng US President sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito po, sa joint press conference ng dalawang leader sa White House, ipinahayag ni Trump ang buong suporta sa independent foreign policy ni Pangulong Marcos, partikular na sa hangarin nitong palawakin ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mga nakagawiang kaalyado ng bansa. So, ayan ho mga kababayan, ipinahayag po ni US President Donald Trump ang kanyang suporta kung ano man po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaalyadong bansa. Kung ano pong nakagawian na ginagawa ng ating Pangulo para siyempre makatulong sa ating bansang Pilipinas. So, malugod na sinusuportahan mo ito ni US President Donald Trump. No, 'di ba? So wala akong pakialam si Donald Trump, mas bagkos ay susuportahan niya pa itong kung ano man po ang ginagawa ng ating Pangulo para makatulong ho sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Sinusuportahan ni US President Donald Trump ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang pakikipag-ugnayan sa labas o sa iba pang mga bansa. Yan po ha mga kababayan. So hindi ho siya humahadlang kung ano man ho ang ginagawa ng ating bansa para makatulong sa bansang Pilipinas. Hindi ho katulad ng bansang China na dinidiktahan tayo kung ano ho ang gagawin. Wala ho silang pakialam, bansa ho natin to no? Hindi na kung ano-ano ho ang sinasabi ng China sa atin, di ba? Parang gusto nila sumunod tayo sa kanila. Anong pakialam natin sa China? Di ba? Wala silang pakialam dahil bansa natin to. Tayo ho ang nakakaalam ng gusto natin. Diba? At tayong masusunod ng mga Pilipino, hindi ho ang ibang lahi. Ito pa. Sinabi din ni US President Donald Trump na hindi siya nababahala kung anuman ang aksyon ni PBBM laban sa China para sa interes ng Pilipinas. Hindi siya nababahala mga kababayan kung ano pong ginagawa ng ating Pangulo dahil nakikita naman nila tama ang ginagawa at tama ang tinatahak ko ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iit ng karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. At tama ho ang ginagawa ng ating Pangulo na ilahad, may transparency ang ginagawa para makita ng sambayan ng Pilipino kung ano ba talagang ginagawa ho ng China pagdating natin dyan sa West Philippine Sea. So, hindi ho inahadlangan na yan ng ating
ng US President Donald Trump na ipakita ng bansang Pilipinas ang mga agresyon o pangharas ng mga barko ng China sa ating mga Philippine Coast Guard, mga mangingisda pagdating dyan sa West Philippine Sea. Para makita ng buong mundo ang agresibong aksyon ng China pagdating dyan sa mga teritoryo at sa mga kalapit nitong bansa. So, mga kababayan, kita nyo naman. Diba? So, ganun ho ang suporta ng Amerika ni US President Donald Trump sa ating Pangulo. So, kabaliktaran ho doon sa mga issue na binabatuhon ng mga DDS na una-una pa lang, sinasabi na ho nila na si BBM daw ay pinatawag dahil daw umano sa kaso ni First Lady. Kahit fake news, no? Mga kababayan. So, inaano nila si PBBM na pinapunta daw, kaya biglaan daw ang pagpunta niya dan sa Amerika dahil daw umano sa kaso ni First Lady. O ano na ho, sabi ho yan ni Harry Roque. Siya nagsabi niyan eh. O ngayon, Harry Roque, ano na? Diba? So sa tingin ko, nalalapit ng pag-uwi ni Harry Roque kasi nag-announce na siya nakaraan na uwi na siya sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayon. O, nagkita na ho ang presidente ng Amerika at si PBBM. Nako, iiyak na naman sila dyan. Diba? O, kasunod nito, sinabi naman ni Pangulong Marcos na walang kailangan timbangin sa relasyon ng bansa sa US at China dahil ang foreign policy ng Pilipinas ay independent. O, ayan na mga DDS wala ho ditong dapat panigan dahil tinitimbang ho ng ating Pangulo ang pakikipag-ugnayan sa China at sa Amerika. So wala ho ritong pabor-pabor, independent to tayo eh. No? Independent to tayo dito mga kababayan. So walang kinakampihan, basta doon lang ho tayo sa katotohanan at wag lang ho kunin ang para sa atin. Wag ho pakialaman ang sa atin. Yun lang naman ho ang gusto ng Pangulo eh. Kung hindi ba nila pinapakialaman ng atin, 'di ba? Oh, hindi sana ngayon nag-aanuhan pa ang Pilipinas sa China. Pero ang ating Pangulo, hindi naman po siya galit sa China, kundi ang gusto lang ng Pangulo, igito ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea dahil yan naman talaga ang dapat, dahil atin yan. Walang pwedeng makinabang dyan, kundi tayong mga Pilipino. Tsaka kawawa na ho ang ating mga mangingisda kung panay na lang ho ang haras ng haras nila dyan at mga harang. So gusto nila sila lang ang makinabang dyan sa West Philippine Sea. So paano naman tayo mga kababayan na tayo ang may, nagmamay-ari pero sila ang nakikinabang. Di ba? Ayon pa sa ating Pangulo, nananatiling pinakamalakas na kalyado ng Pilipinas ang Estados Unidos. Ngunit mahalagang palawakin ang ugnayan sa iba pang bansa na nirerespeto ang international law at mga demokratikong pagpapahalaga, lalo na ang paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea. O, yan. Diba? So, ang China kasi, mukhang hindi ho nila ito nire-respeto yung UNCLOS po, mga kababayan, na pinagkasunduan din naman nila. No? Nagperma din sila dyan para magkaisa para dito sa UNCLOS. Pero ang China ho, hindi ho matanggap itong 2016 Arbitral Award, mga kababayan, na ginawa ho ng UNCLOS para dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Mukhang ho hindi matanggap ito ng China. Pero mga kababayan, ganun pa man, ang Pangulo natin ay nandyan para igiit at itama, no? At ipakita sa buong mundo ang tama na pagproseso at tama ng pag-iit sa karapatan ng bansa. At hindi ho tayo makikipag-away. Baka naman, sabihin na naman ho ng mga DDS, ayan na, makikipag-gira na tayo sa China. Hindi ho ganun mag-isip ang Pangulo natin, mga kababayan. Dahil hanggat kaya ho ng Pangulo natin na aayusin yan. Basta hindi ho tayo naaargabyado. Diba? Oh. So sana ho sa mga kababayan natin, dapat na maging proud pa tayo eh. Na biruin nyo, 'di ba? Kauna-unahang presidente dito sa ASEAN na si Pangulong Marcos ang naimbitahan ni US President Donald Trump sa White House. So biruin nyo yan, maraming mayayaman pa na bansa dito sa ASEAN, pero nauna ho ang ating Pangulo. So mga kababayan, malaking karangalan po yan para sa bansa natin. At siyempre, ang alam naman natin talagang ito po ay
kaalyado talaga ng Pilipinas ang Amerika. 'Di ba? Pero ang Pangulo natin, mga kababayan, gusto niya po mapabuti ang bansang Pilipinas at magkaroon ng sapat na trabaho ang mga Pilipino. Kaya kung makikita niyo po mga kababayan, tuwing pupunta ho ang Pangulo sa ibang bansa, pagbalik may dalang good news. Nga lang kasi, hindi ho matanggap ng iba. Tulad na lang ho, yung mga mahilig manira sa ating Pangulo. Kasi mga kababayan, tingin ko naiinggit sila dito eh. Lalo na ngayon, di ba? Si BBM at saka si US President Donald Trump, magkita na. Di ba? Noon pa lang, election pa lang, sinasabi na, lagot na si PBBM, yari na, ikukulong na ni US President Donald Trump. Di ba? Sinasabi pa nila na si Duterte daw yung kaibigan ni US President Donald Trump. Okay, walang problema, pero ang tahimik lang, ayan, nagkasundo at nagkaharap silang dalawa. Yan yung tahimik lang talaga. 'Di ba? Hindi gumangawa, talagang ganyan tratuhin ng ibang bansa ang ating presidente. Dahil sa ating Pangulo, mas lalo tayong nakikilala. Mas lalo tayong naaangat ang bansa natin dahil sa kasipagan magtrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At dahil sa ugali niya na rin. 'Di ba? Hindi iyak na naman kayo mga DDS, hindi fake news na naman kayo. Yung sinasabi niyong ano daw, si First Lady daw, dahil sa kaso daw ni First Lady, kaya pinatawag ng ating Pangulo. Wow, ang galing ano? Pero ngayon, pahiya na naman kayo. E di ano na naman kayang fake news ang gagawin ninyo pagbalik ng ating Pangulo? Ano na naman kayang sasabihin ninyo? Di ba? Ano na naman kayang issue ang ibabato niyo sa ating Pangulo? Di ba? Kasi ang bawat magaganda kung nagagawa ng Pangulo, meron kayong issue na binabato. Tingnan nyo na lang ho, si Inday Buday, nandun, nagrally. Pero ang ginawa, puro paninira. Puro kasiraan ng gobyerno. No? Yan ba yun good leader at mamumuno sa bansa natin? Eh gusto niya nga magkakawatak-watak eh, di ba? Ang Pangulo natin, never natin nagsalita ng masama para ikasira ng ating bansa. Pero sila, bawat bunganga na lang, no? Kasiraan ng gobyerno, kasiraan ng ating Pangulo ang ginagawa nila. Pero kahit anong paninira nila, ganun pa rin. Still, BBM pa rin ang presidente. So yun po, maraming salamat to at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.